half nun, puro sound system siya. So pag nandito kayo on a regular night, kahit malakas yung music, we see to it na hindi kayo nagsisigawan when you talk. So ganun ang sound system namin. Hindi lang ganun kalakas right now kasi nga, syempre private event siya. Pero on a regular nights, pag maraming tao, na doon sa mga huling punta ko, totoo naman, malakas music pero hindi kayo nagsisigawan. So ibig sabihin ba niyan, mahihilig ka na rin gumimik ngayon? Ay, hindi po. Hindi pa rin. Homebody ka pa rin? Homebody pa rin. Parang I wanted just to venture into something new. Also, and to experience a business na parang hindi ko siya league. Kasi nga hindi ko siya hilig. Because I'm an advocate nga po na kung meron kayong papasukin negosyo, dapat yung hilig mo, di ba? So parang ito yung pambali doon. So tinitingnan ko, so far, I really can't say yet kasi bago pa lang kami. Pero so far so good. Very much naman maganda yung reception sa kanya ng tao. Aldrin, may partner kang taga-showbiz dito? Wala po. Puro po businessmen. Okay. Pero pinag-isipan mong mabuti kasi di ba may balita na parang na medyo na-scam ka rin? Yun po kasi, wala pong tangible asset doon or thing na nakikita or more on investment lang siya. Parang syempre, money investment, stock market, cryptocurrency, yung mga ganun po. Doon tayo medyo na kasi since the pandemic naman po, di ba? Parang yun yung naging waste at sobrang na-hype siya during that time. Kasi too good to be true yung kita pero nangyayari. Pero high gain, high loss po kasi siya. So magkano actually nawala sa'yo? So yun po, agaya po nung sabi ko sa interview ko po kay Mama Ugs na accumulated naman po yun since I started show business naman po. Hindi naman po siya isang beses na ganun kalaking amount, pero mga ganun pong figures. Gano'ng katagal na ito? Accumulated na siya dita even way before the pandemic po eh. So parang it started 2016 talaga, yun talaga yung tumodo yung offers kasi nga because of Aldab, pumasok yung antas ng daming endorsement, marami rin po tayong blessing. Sinong business mentors? I can't say their names po eh. Sorry, they want to remain parang in the shadows lang. But I have a lot. Pero yung advice na binibigay po nila sa akin kasi is an advice na walang kapalit. So I really take it into account. So I think that's the best advice you can get from someone na who's already there and wanted to see someone parang flourish kahit sa murang edad. So parang legacy po nila sa akin in a way. So anong lesson learned mo na dun sa nangyari? Wala na po. Parang number one, if it's too good to be true, mag-isip na po kayo. Wala pong ganong klaseng scheme or hindi po totoong nangyayari yung mga too good to be true na magpasok ka ng pera, yung 1,000 pesos mo magiging 10,000 in 7 days. Wala pong ganon. So, and at the end of the day, hindi po sa dami ng pera nyo sa bank account ang ikakasuccess nyo kundi sa dami ng alam nyo. So it's better to have more knowledge than money because yung money susunod na lang siya eh. Pero kung wala kang alam, coming from experience po, medyo nauna yung pera bago yung knowledge. So medyo naloko po tayo ng naloko. Pero sa business ka lang naman na scam, sa pag-ibig hindi ka pa naman nag-scam. Hindi pa naman. Kasi iniisip na, baka nadala na si Alden kaya until now single. Wala pa naman pagkakadalaan eh. Pero wala pa rin naman experience po na na-scam ako sa ganung aspeto. Pero right now kasi parang if I really want to settle down and by the time that I look for someone already to be my partner, so ready na talaga ako. Yung I can say that I can really settle. Hindi yung sinabi ko lang settle down, pero andyan ka pa rin. Para prepared din po ako, prepared yung partner ko, and eventually our family as well. Pero ngayon nagsasama kayo ni Sanya Lopez, di ba? Yes. Before, parang may mga talks na nag-date kayo. Ay, wala pong ganun. Hindi po kami nag-date. Parang, so ngayon lang kayo talaga magsasama ni Sanya? Well, nagkikita-kita po kami sa GMA, pero we're friends. But wala pa pong something romantic and hindi po kami nag-date. Okay. Then sinabi mo yung pag-ready ka na, ano ba yung bagay na masasabi mong ready? Ready saan? Ready na po akong iwan yung work ko. Ready na po akong mag-lilo. Ang hirap kasi nun dito doon, parang kasi halimbawa mag-partner ka, di ba? And then baka hindi lang, I'm not saying hindi ko sa inuunahan yung iisipin ng partner ko, but really it's more of if I wanna venture into the settling down stage,
gusto ko andun ako sa family ko. Gusto ko yung mga anak ko, hindi ko sila makikita ko yung paglaki nila. Kaya kung nakikita po natin yung iba nating mga kasama sa showbiz na nagkakaanak, nawawala for some time and then babalik. Ako po kasi siguro, by the time na magka-family, mas focus ko yung family ko. And then pag nagkaroon na lang ako ng chance ulit, babalik. Pero family muna. Kasi, Pag magka-girlfriend ka ba? no po. Po? Adult. Pag magka-girlfriend ka ba din, ibig sabihin magka-line out ka sa showbiz? Ako po, parang ganun ko po siya iniisip. Hindi mo kayang pagsabayin both. Hindi po. Kasi may mako-compromise po ako yun right now. So hindi pwedeng artista ang maging hindi chinichismis sa inyo. Hindi ko naman po masabi ito doon eh. Parang ako ayoko siyang pangunahan and ayoko rin sabihin na ayoko ng showbiz, ayoko ng non-showbiz. Come what may po. So far yung come what may naman po sa akin nagwo-work eh. Kaya hintayin ko na lang po. Ano ba yung idea? Future. Ang dali kasing sabihin na parang, di ba, ang dali pong sabihin na parang gusto mo someone supportive, mahal ka, naiintindihan ka. Pero pag nandun na kayo sa setup na yun, lalabas na yung mga bagay na hindi nyo na-expect. So, ako nga, parang nababago ngayon eh. More on an open-minded girl, sana yung networking. Saka din wala ka pang nakikita na someone talaga na parang gusto mong ligawan or nakaka-chat. Sa ngayon po, meron syempre po na nangyayaring ganyan. But hindi natin masyadong hina-hard sell. Saka hindi natin masyadong talagang... So magugulat ka na lang Opo. sa post mo. Siguro po, parang ganun. Parang ito po, nagulat kayo sa bar. So, ganun lang po. As long as naman na, kumbaga kung ano po kasi muna yung opportunity ngayon, unahin ko po muna kasi lalo po yung company ko rin, yung Myriad Corporation. Sobrang dami po namin gagawin next year. In terms of concerts, international concerts, meron din po akong international film na gagawin next year. So, sa New York ko po siya isushoot. Tapos foreign production po siya, mostly. So, Ikaw lang hindi tayo. So, parang ako lang po ang Pinoy. Ano po siya, it's a trilogy of short films. Pero it's more on an advocacy film po siya for women empowerment and women's rights po. So, yan po yung... Then, may mga clamor na gumawa kayo uli ng movie ni Capri. Yes. May mga clamor na grabe yung na gumawa kayo uli ng movie ni Catherine. Anong stand niyo doon? Ako po, of course, Hello, Love, Goodbye naman po, really made history. And yun po talaga yung clamor din ng mga nakapanood nun is to have a part 2. Ako po, ready naman ako anytime kasi yun nga po yung sinabi ko ng kay Direk Cathy nung kinausap ko. Sabi ko, Direk, pag nag-decide kayo ng part 2, ka-cancel ko muna lahat ng schedule. Gawin natin yung part 2. But then again, that's really up to Star Cinema po right now because sila po yung producer and they own the IP rights of the film. Kayo ni Maine, may possibility pa ba na magsama ulit sa isang project? Parang si Maine po kasi sa ngayon based on how hindi na po kasi rin kami nagkakausap talaga madalas and hindi na rin po ako masyadong nakakanood ng TV, but right now as I can see, medyo mas okay na ngayon si Maine sa mag-settle sa family life niya and we respect that. And ako, I respect that as well. Binati mo siya nung kasal niya? Yes, I did, opo. Kataon lang po na meron tayong schedule na kaya hindi po tayo nakapunta. Tsaka yun yung time po na nagka-landslide yata sa Baguio. And then, so, yun. Pero I wished her well and congratulations of course sa kanila ni Virgil. So sino pa sa mga local stars natin ang gusto mong makasama? Aside from Catherine, si Julia, si May, mga nakasama mo na? Sa ngayon po, wala meron pong niluluto for Ann Curtis and me. Opo. And then, Rom-com? Movie ba or- yan? medyo ano po drama na futuristic po yung concept. Parang Direk Irene din po ito, Irene Villamor. So next year na yan? Parang next year po, tatapusin lang po ni Ann yung film niya with Direk Eric So, Mati. Viva and Myriad. Ano po, GMA Public Affairs po. Yung Collective yung napa po yung mapoproduce yung Hindi kasama ang Viva kasi Yes po, pero parang alam, nung nagkausap po kasi kami ni Ann, alam na rin niya eh. So parang ngayon po, inuuna-una lang, tinatapos lang po yung ibang mga projects niya. So yun po, tapos
yun po, directing also. Yung first film po na natapos ko, that's under Viva naman po. Tapos na po, yes, tapos na siya. Tapos na po siya. So, kailan siya That's with Heaven. ipapalabas? Next year po ito for streaming po siya. May title naman. May final title. Well, yun nga ayoko pa nga, hindi ko po kasi masabi kasi ang lumalabas po online is Out of Order. But right now, it's just the working title for the film. Pero we'll see kung ano pong ma-advise ni Boss Vic natin dyan. Paano na po? Ang sabi po sa akin, not on Viva Max. So, kinumit naman po Kaya nga. ng Viva sa atin yun. So, it's either Netflix or Amazon. Yun yung pinag. Kasi for sure, Alden, kung Viva Max. Handa ka na ba? Pero paano nabuo yung concept na magsama kayo ni Heaven? Well, kasi when we proposed po to Viva Line Production, they said yes, and then parang they gave us full control po to do everything. So, scripting, sa cast, saan i-shoot, and then nung sinabi ko po na ako yung unang ako po yung magdidirect nito, pumayag din po sila. So the story came in first bago po ang cast. So ang sure lang po dun sa role dun sa brainstorming namin was yung role ko po as yung lead po ng film. Then eventually, parang syempre in courtesy naman po with Viva and also GMA, we ask lists of actors na kung pwedeng sino po yung mag-star in dun sa film. And then of all the pinagpilian po, parang the team agreed po na I think we should give Heaven a chance for this film. And true enough po, nung natapos namin yung film, iba rin yung grit niya when it comes to acting eh. May dating at saka she knows what she's doing. Nung present ko po yung concept sa kanya, the next day, nagulat ako na nung nag-schedule pa lang po kami ng immersion sa QC Hall of Justice, biglang nagkaroon siya ng personal niyang immersion sa San Juan Hall of Justice naman. So I mean, yung ganun class, we need actors like that po kasi yung talagang pinagtutuunan ng pansin yung proyekto at saka hindi lang tinatrato to as fly-by-night projects. So, Yes, Dead Family of 2 daw muna, kamusta yung experience ka?